Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ang bisyon ng isang napakalaking, mapangwasak na sinag na pumupunit sa Metropolis mula 100 taon na ang nakalipas ay nagniningas pa rin sa kanyang pagod na alaala. Ang ganap na kawalan ng kakayahan sa harap ng gumuhong lungsod ay nagpaparanas muli sa mandirigma ng paghihirap ng makita ang mga buhay na napapatay ng walang kabuluhan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang apocalypse na yun ng apoy ay lumamon sa mga kasamahan, kapitbahay, kanyang buong pamilya, at maging ang anak na babae na mahal niya. Iniunat ang kanyang walang laman na mga kamay sa naghihinagpis na alaala. Inamin niya na siya ang pinakamalaking talo dahil sa lubos na pagkabigo na protektahan ang kanyang mundo. Muling tumutok sa mahirap na labanan sa lambak, pinagnilayan ng master na inwasan ng bata ang duwag na landas na iyon. Matatag na naniniwala ang mandirigma na sa pagtawid sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, maaabot ng apprentice ang anumang antas na kanyang ninanais. Isang magaan, taos-pusong pakiramdam ng pagmamalaki ang namumulaklak sa isipan ng malungkot na mandirigma. Inuutusan ang nakamamatay na mga buhawi gamit ang kanyang mga kamay. Pinatunayan ng bata na ang ebolusyon na nabuo ng survival instinct ay brutal. Umaapaw sa hindi makontrol na enerhiya, hinarap ni Zian ang mga halimaw na masaya. Tinanong kung nararamdaman nila na malapit na silang durugin mismo dito. Isang higanting langgam ang gumapang sa buhangin, lubos na hindi pinansin ang katanggap-tanggap na antas ng presyon na nakatutok sa hangin. Mahiwagang tinipon ng mga butil, lumikha ang binata ng isang napakalaking drill, na bumubuo sa pinakamakapal at pinakamabigat na missile na posible. Ang improvised na sandata ay pumutol sa buong larangan, pumupunit sa hangin sa isang tuwid na linya. Pinagsama ang wind power, gravity, at raw mana sa isang hanggal na malakas na putok. Ang epekto ay winasak ang buong halimaw, itinaas ang kanyang mga braso ng marilag, sumigaw si Zian, na pagtanto na ang kanyang bagong kakayahan ay dumami ang kanyang orihinal na pinsala ng maraming beses. Sa pag-ungol na may durog na aura na pumapaligid sa kanya, ipinahayag ni Zian sa sangkawan na dumating na ang oras para sa kabuuang paglipol, pinasabog ang gitna ng larangan ng digmaan. Sinisi ng bata ang mga halimaw mismo sa pagiging walang kakayahan na patayin siya ng mas maaga. Pinapanood ang makinang na panoorin, inikrus ng malaking lalaki ang kanyang mga braso ng nakaka-relax, hinahangaan ang labis na kasiyahan ng kanyang iresponsableng alagad. Lubhang naubusan ng hininga, ang alagad ay nakaligtas sa alikabok habang ang mga butas-butas na bangkay ay umuulan sa mga piraso sa paligid. Isang napakalaking bunganga ang sumisira sa sinaunang buhangin ng disyerto, tinatakan ng tiyak na tagumpay ng bata laban sa maalamat na anthill. Umubo ng malakas, sinubukan ng bata na makahinga matapos gumastos ng napakaraming enerhiya. Di nagtagal ay sumigaw siya para sa matanda, gustong malaman kung nakita niya yun, ngunit nauwi sa pagdura ng mas maraming dugo. Kasabay noon, isang anino ang bumagsak sa bata, na lumaki ang kanyang mga mata. Hindi maintindihan kung paano nangyari iyon. Lumabas nang wala saan mula sa likuran, isang kakaibang halimaw ang bumihag sa katawan ng bata gamit ang kanyang matatalim na kuko. Nadarama ang pagdaloy ng dugo, tinanggihan niya ang ideya ng stealth at napagtanto na siya ay Nalason. Agad na naunawaan ng apprentice na ang lason na ito ay humaharang sa kanyang mga mana point. Lubhang nagalit, minura ni Zian ang mga halimaw, nakikitang hindi patas na mahuli ng ganito. Gayunpaman, isang matalim na suntok ang tumama sa kanyang ulo ng buong lakas. Nakahiga sa dilim, naglabas siya ng mura, napagtanto na ang sitwasyon ay lumala pa. Dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, napansin ng binata ang ilang pares ng pulang mata at hininuha na siya ay nasa pugad. Inihagis sa malamig na lupa, ang karimari-marim na ingay ng insekto ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa madilim na lagusan. Nang makita ang mga gumagapang na nilalang na lumalapit, napagtanto ng bata na sila ay mga uod. Sinubukan ng bata na gumawa ng paraan, ngunit ang kanyang braso ay nanatiling ganap na paralisado. Ang isa sa mga higanteng uod ay mayroon ng kanyang mga mandible sa kanyang walang depensang katawan, handang kumagit. Napagtanto na ang kanyang katawan ay hindi gagalaw, napagpasyahan ng bata na siya ay kakainin ng buhay mismo dito.
Tinanggap ang kanyang wakas, nagtaka na lang ang bata kung ano ang gagawin ngayon dahil napakalapit na ng kanyang kamatayan. Inaasahan na ang kanyang buhay ay magkislap sa kanyang mga mata, tinanong niya kung dito ba nagtatapos ang lahat. Ang karimari-marim na mga uod ay patuloy na gumapang ng sakim patungo sa sariwang biktima. Ngunit sa isang marahas na impulsong, ang kamao ng bata ay kumuyam ng mahigpit, pumupunit sa lupa. Ang mga nakapaligid na langgam ay umatras, nagulat sa biglaang paggalaw ng kanilang pagkain. Nanginginig sa pagsisikap, pinilit ni Zian ang kanyang katawan na tumayo, minura ang kanyang sariling kahinaan. Sa isang siklab ng purong galit, sumigaw siya na hindi siya nagkaroon ng magandang buhay at tumangging mamatay ng ganito kawalang silbi. Ang bracelet sa kanyang braso ay nagsimulang kuminang ng maliwanag habang minumura niya ang mga insekto ng buong pagkapuot. Isang katanggap-tanggap na pagsabog ng madilim na enerhiya ang tumangay sa sahig ng pugad sa isang pitik ng daliri. Ang mas maliliit na halimaw ay pinalipad ng walang pagkakataong tumugon sa presyon, sa brutal na epekto. Ang mapangwasak na hangin ay patuloy na hinahampas ang mga halimaw sa mga dingding, ang buong kuweba ay yumanig ng marahas, nagpalipad ng nakakasakal na ulap ng alikabok, sinamantala ang opening, ginamit ng bata ang kanyang mana upang itaas ang isang haligi ng buhangin, nakatakas mula sa mga halimaw. Tumingin si Zian sa kanyang sariling mga kamay, at sa isang iglap ay nabalot siya ng pagkagulat, wala na ang lason, at ang kanyang enerhiya ay umaapaw na parang ilog na walang hangganan, kumikislap ang liwanag sa kanyang pulsuhan, at doon niya tuluyang napagtanto, siya ay nag-level up. Ramdam ng binata ang bagong lakas, at buong tapang niyang sinabi na ang kapangyarihan niya ngayon ay hindi na maihahambing sa basurang F-rank, ngunit kahit na dumadaloy ang enerhiya sa kanyang katawan, nanatiling matalim ang kanyang tingin, nakatutok sa reyna ng mga langgam, isang halimaw na hindi man lang nagkaroon ng gasgas. Mabilis siyang nagpagulong-gulong sa buhangin, nang bigla siyang inatake ng dambuhalang reyna ng langgam, kaya tumama ang atake ng halimaw sa pader dahilan nagdulot ito ng pagyanig sa paligid. Pagkatapos, mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Zian, bawat hampas ay parang kulog na bumabagsak sa katawan ng reyna, ngunit sa kabila ng lahat, ni isang hiwa ay hindi tumagos sa balat nitong ubod ng kunat. Inis na nagreklamo si Zian, ramdam ang pagkabigo, ang lahat ng kanyang nakaraang pagsalakay ay tila walang saysay, hindi man lang kumiliti sa halimaw, nakakapit siya sa lupa, pilit na hindi bumigay, at inamin sa sarili, imposibleng manalo sa isang direktang laban. Tumayo siya, at sa alikabok ay nasalayan ang kumikinang na mga mata ng reyna, doon niya naunawaan, walang saysay ang harapang pag-atake, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, malalim na nag-isip, at nagsimulang gumana ng mabilis ang kanyang utak, kailangan niyang makahanap ng paraan upang mapunit ang balat ng halimaw nang hindi ito tinutusok. Sa sandaling yun, buong lakas niyang pinakawalan ang bugso ng buhawi na gawa sa buhangin, malutong itong tumama sa halimaw, dahilan upang mapahiyaw ito sa pagpupumiglas, itinuon ni Zian ang lahat ng kanyang mana sa kanyang mga kamay, nagpa siya, iikot, pupunitin, dudurugin ang baluti ng reyna. Naramdaman ng reyna ng insekto ang banta, at humiyaw ito ng mas malakas, sinisingilang kaaway ng buong lakas. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang bumuo ng bolang enerhiya ang insekto sa kanyang bibig para umatake. Ang enerhiya ay umikot ng marahas, sinusubukang punitin ng halimaw ang atake mula sa ating bida. Nang makita ito, sumisigaw si Zian sa galit dahil sa bigat ng pressure mula sa insekto. Unti-unting, tumulo ang dugo sa kanyang tenga nang tinamaan siya ng nakabibinging sound wave. Nagsimulang maglabas ng mataas na dalas na tono ang reyna, napakalakas, nagbabantang saysabog ang utak ng binata, isang napakalaking shockwave ang kumawala, tinangay ang espasyo, binabaluktot pati ang hangin sa paligid ng labanan. Dumudugo ang mukha ni Zian, habang ang digmaan ay lalo pang nagiging bangungot na walang hangganan. Nagngalit ang bata, galit na itinago ng halimaw ang lihim na kakayahan nito, ngunit sa halip na panghinaan, humigting ang kanyang survival instinct, isang desisyon ang nabuo, ipupusta niya ang lahat sa huling atake. Pinakawalan niya ang bawat huling patak ng mana, at ang alikabok sa paligid ay nag-alsa, naging isang bagyong nagngangalit na parang galit ng langit, hindi niya inalintana ang pinsala sa sariling katawan, ang tanging nasa isip niya ay makita kung sino ang unang babagsak. Sumigaw si Zian ng buong lakas, dugo ang dumadaloy sa kanyang mukha, at sumugod siya pasulong, isang binatang handang lumaban hanggang sa huling hininga.
Ngunit bigla, isang katahimikan ng bumalat sa buong kuweba, habang ang huling epekto ay umabot sa rurok nito, tumigil ang liwanag, at ang bata ay naiwan, naguguluhan, hindi na maramdaman ang kanyang mga paa at kamay. Bumagsak siya paatras, mapait na napagtanto na nalampasan na niya ang pisikal na limitasyon ng kanyang katawan. Bumagsak sa kadiliman, isinumpa ni Zian ang kanyang sariling katawan, marupok, walang silbi, sa oras na pinakamahalaga. Ngunit bago siya tumama sa matigas na lupa, mahigpit siyang sinalo ng kanyang master sa balikat, tinawag siyang mahina. Binuhat ang walang malay na si Zian, pabirong binalaan ni Dieden na ang pagtulog doon ay parang nag-aanyaya ng kamatayan. Isang sirang ngiti ang gumuhit sa gilid ng labi ni Zian, at sa ginhawa ay bumulong siya ng pangalan ng kanyang master. Malapad na ngumiti ang master, inamin na iniwan niya ang huling atake para sa bata, isang pagkakataon upang patunayan ang sarili. Nilinggan ang nawasak na bangkay ng reyna, pinuri ng master ang tapang ng disipulo na lumaban sa Wolf Queen Ant hanggang sa wakas na isang rank C ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Zian, sinabi niyang pumutok ang kanyang eardrum sa labanan. Kaya wala na siyang marinig, nakakatawa ang kasawian, kaya't sumigaw ng mas malakas ang master sa tabi ng tainga ng bingi na si Zian, sabay hilang walang pakialam sa kwelyo ng kanyang damit. Sinubukan ni Zian na alamin kung saan sila patutungo, ang dalawa ay pumasok sa isang lihim na silid sa loob ng anthill, pinaliliwanagan ng mahiwagang liwanag, nakasandal sa lupa, lumaki ang mga mata ni Zian sa pagkabigla, sa kanyang harapan, isang kumikinang na globo ang nakapatong sa pedestal. Walang maintindihan si Zian, kaya't lumingon siya at tinanong ang master kung ano yun, ngunit itinulak ni Dieden ang kanyang ulo ng walang awa, at nagsimulang magsulat sa pader na nagsasabing, kainin mo ang itlog ng reyna, parang strawberry-flavored ang gamot na yan. Naglabas ng mental na mura si Zian, nadiri sa mismong ideya na ilagay ang karumal-dumal na yun sa kanyang bibig, nakatitig siya sa kumikinang na itlog, nag-aalinlangan kung pisikal nga bang posible na lunukin ang ganoong bagay. Maingat na nagtanong si Zian, takot na baka magdulot ito ng napakalaking pinsala sa kanyang tiyan, gaya ng nangyari noon, pabirong sagot ng master, malamang ito na ang kanyang wakas, ngunit hindi pa rin marinig ni Zian. Huminga ng malalim si Zian, tinanggap ang kapalaran, at kumagit sa itlog, umaasang hindi siya mamamatay sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Ngumuya siya sa kumikinang na itlog, inamin sa sarili na wala siyang ideya kung ano ang lasa ng tunay na strawberry. Ngunit sa sandaling bumaba ang bagay sa kanyang lalamunan, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, hindi ka panipaniwala, ang sarap, wila niya puno kasiyahan, nasabik siyang magtanong kung may natira pa. Ngunit bago pa man, isang kakaibang bagay ang nangyari sa kanyang katawan. Lumuhad si Zian, tinawag ang matanda sa sobrang panik, hindi maintindihan ang nangyayari, nagsimula na ang tinatawag na organ inversion, isang proseso kung saan ang mga bituka ay pumipilipit at bumabaligtad. Ang itlog ng reyna ay lubhang nakakalason, pinipilit ang loob ng kaluluwa na lumabas sa pamamagitan ng mga pores. Sa madaling salita, ang sinumang kumain nito ay pinupunit ng mga panloob na spike hanggang sa magdusa ng kakila-kilabot na wakas. Umaatungal sa sakit, sumigaw si Zian ng buong lakas, hinihingi kung anong lason ang ibinigay sa kanya ng master. Ngunit si Dieden, kalmado, ipinunas ang tainga at nagreklamo sa sigaw ni Zian. Binalaan niya na kailangan nitong masanay kung nais mabuhay, bagbog at namamaga ang mukha ni Zian, nagtaka na lang kung paano makakayanan ng sinuman ang ganoong sakit. Hindi mapigilan ang presyon, umubo ng malakas si Zian, dumura ng madilim na malagkit na likido sa sahig ng kuweba. Lubhang nawala ang kanyang lakas, naglabas ng huling mura, ramdam na ang kanyang katawan ay umabot na sa ganap na limitasyon, bumagsak sa kadiliman, isinumpa ang basurang buhay. Malungkot na inakala na sa wakas ay makakapagtiwala siya sa isang tao, habang unti-unting bumabagsak ang mukha sa malamig na lupa, tinanggap ni Zian na siya ay isang malaking tanga sa paniniwala sa malaking lalaki. Kasabay noon, tuluyang tumigil ang kanyang katawan sa sahig na buhangin, napalibutan ng matatalim na spike na palm unit sa kanyang laman, hindi pinansin ang walang malay na si Zian, yumuko ang master sa bangkay ng reyna upang kunin ang gantimpala, walang seremonya. Isinubsob ang kamay sa pinutol na bituka ng halimaw at hinugot ang hinahanap, nakatitig sa kumikinang na bato. Naglabas si Dieden ng masamang tawa, jackpot, isang mataas na antas na mana jewel. Nagkomento pa siya na ang natitirang bahagi ng reynang langgam ay magiging kapaki-pakinabang, kaya't binalot ang lahat at isinilid sa bag. Tumayo si Dieden, bahagya niyang sinipat ang kanyang espada na nakatarak buhangin at tinawag niya itong kaibigan, pagkatapos, ibinalik ang matahimik na tingin sa katawan ni Zian,
bahagyang mas mabigat ang ekspresyon, ibinulong ng mandirigma ang salitang, kaibigan, para bang kausap ang isang lumang kasosyo, sa mahinang boses, binigyang katwiran niya, ang mahihina ay namamatay, at iyon ay kapalaran. Tinalikuran ni Dedan ang katawan ni Zian, ibinalik ang espada sa kanyang likod, at nagsimulang maglakad palayo sa malungkot na tunnel, ipinagpatuloy ang haka-haka na pag-uusap, sinabi ng matanda na wala ng paraan upang maiwasan ito, ubos na ang oras, ngunit biglang sinira ng isang mahina, naguguluhang boses ang katahimikan, nagtatanong kung bakit siya ay humihinga pa. Agad na lumingon si Dedan, nagpakita ng malaki at pilyong ngiti, masayang tinanong kung ang malaking tanga ay nagising na mula sa kanyang beauty sleep. Bilang tugon, isang malakas na pagsabog ng buhangin ang nagpalipad ng alikabok, nagdilim ang buong lugar, ipinagtanggol ang mukha gamit ang braso, minura ng master si Zian, gustong malaman kung ano ang walang kapararakang ito, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Dedan, purong pagkagulat, nang maramdaman ang presyon ng halimaw na aura mula kay Zian. Pumupunit sa alikabok, nagpakawala ng atake si Zian patungo sa kanyang master pero mabilis lamang itong winasak ng kanyang nawalang kahirap-hirap, pagkatapos, malamig na sinabihan si Zian, tumigil sa pagiging sobrang dramatic, at makinig ng tahimik sa kanyang sasabihin. Ngunit hindi pinansin ni Zian ang lahat ng babala, sapagkat ang kanyang puso ay nilamon ng matinding puot, patuloy siyang sumugod, bawat hakbang ay nagbubukas ng bitak sa lupa, tila ba ang mismong mundo ay nanginginig sa bigat ng kanyang galit, sa bawat bulong ng kanyang damdamin, naglalagablab ang enerhiya na parang apoy na handang lamunin ang buong kalupaan, sumigaw siya, malakas, puno ng hinanakit at sugat ng nakaraan, humihingi ng sagot kung bakit siya tinangkang patayin ng walang hiya. Ang puwersa ng kanyang atake ay nagbukas ng brutal na unos, hangin na parang bagyong sumisira ng lahat ng nakaharang, malinaw, hindi siya narito para maglaro, sa kanyang mga mata. Kumikislap ang madilim na mahika, nagbabala ng kamatayan, at ipinangakong hinding-hindi niya patatawarin ang pagtataksil. Mula sa itaas, kinontrol ni Zian ang buhangin, hinugot ang malaki at matatalim na spike na bato, sa isang iglap, buong lakas niya itong ibinagsak sa matanda, parang hatol ng langit, ngunit nang hamupa ang alikabok, tumambad ang malamig na tinig ng kanyang master, Dodin, na walang kahirap-hirap na hinati ang bato gamit lamang ang palad, para bang gusot na papel ang hawak, malamig ang kanyang salita, tinanong kung nabulok na ba ang utak ng binata sa lason ng itlog. Nanginginig si Zian, halos hindi matanggap na ang pinakamalakas niyang atake ay walang iniwang bakas, ipinaliwanag ni Dedan na hanggal lamang ang mag-aaksaya ng lason sa isang bata na kaya niyang patayin sa isang pitik ng daliri, nahihiya, ibinaba ni Zian ang kanyang tingin, at napilitang aminin ng loika ng matanda, lumalabas, ang nakamamatay na itlog ay sagradong gamot, naglilinis ng katawan sa pamamagitan ng matinding sakit, at pinupuno ng purong mana ang walang laman na espasyo. Kinuyam ni Zian ang kanyang kamao, nababalot ng madilim na kidlat, at kinumpirma na ang kanyang enerhiya ay tumaas ng 3 o 4 na beses. Sa kanyang mga mata na kumikinang sa emosyon, tinawag niya si Dedan, nadarama ang bigat ng pabor na natanggap, hindi na napigilan, tumalon siya at niyakap ang matanda. Lumuluhang humihingi ng tawad, itinulak ni Dedan ang ulo ng estudyante, nadidiri sa eksena, ngunit masayang sumigaw si Zian na bumalik na ang kanyang pandinig, ngumiti si Dedan, ngunit pinilit na bumitaw ang bata, tumanggi si Zian, na natiling mahigpit ang yakap. Sa loob ng kanyang isip, inamin ni Dedan sa kanyang lihim na kaibigan na espada na muntik nang mamatay ang apprentice, ngunit nagbunga ang sugal, nakaligtas ang bata dahil sa likas na lakas, habang nakayuko, inamin niyang kailangan niyang ipagsapalaran ang kabaliwan upang ang bata ay mabilis na mag-evolve. Biglang binago ang mood, hinawakan ni Dedan si Zian sa ilalim ng braso na parang sako ng patatas, sumisigaw na kailangan nilang magpatuloy, galit na nagreklamo si Zian, ngunit ngiting pilyo lamang ang isinagot ng matanda, itinuro niya ang tuktok ng madilim na kuweba, ipinahayag na tapos na ang oras at kailangan nilang lumipad. Nang tuluyan niyang maunawaan ang kahulugan sa mga salitang binitiwan ng matanda, halos mapasigaw siya ng mura sa tindi ng inis na kumukulo sa kanyang dibdib. Samantala, sa gitna ng malupit na disyerto, 2 mabangis na alakdan ang nagsasagupaan, nagbabanggaan ang mga pangil at lason. Ngunit biglang umangat ang haligi ng buhangin, sumabog na parang bulkan, at nilamon ang mga halimaw na walang kalaban-laban. Mula roon, si Dedan ay lumipad na tila isang rocket na walang preno, tumatawa ng parang baliw na walang pakialam sa mundo. Habang si Zian ay umaatungal sa pagkadismaya,
desperadong humihingi ng isang normal na biyahe na tila hindi darating kailanman. Ngunit hindi man lang pinansin ni Dedan ang desperasyon ni Zian, sa halip, malamig niyang ipinahayag na kasalanan ni Zian ang pagkakakoma ng 4 na araw, at sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, bigla siyang natigilan, tumingin sa harapan, at naramdaman ang mabigat na presensya na tila bumabalot sa buong kalangitan. Samantala, si Zian ay nagsalita ng malumanay, may halong pag-aalinlangan, dahil sa kakaibang sorpresa na ipinapagawa sa kanya ng matanda. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bigla siyang natigilan nang mapansin ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. At mula sa kanilang harapan, sumulpot ang dambuhalang halimaw na pumupunit sa buhangin at ulap, tila isang bangungot na isinilang mula sa kailaliman ng mundo. Natarante si Zian, nagkomento sa takot kung paano posible ang ganoong kalaking halimaw na tila lampas sa imahinasyon ng tao. Sa sandaling yun, lumapag si Dedan kasama ang kanyang disipulo, at buong yabang na ipinahayag na iyon ay ang mobile fortress na Archelon, isang birangk na pagong na pinaamo at ginawang transportasyon ng mga matitibay na mandirigma. Hindi makapaniwala si Zian na may ordinaryong tao na may lakas ng loob na sumakay sa ganoong halimaw, desperado siyang sumigaw, ipinahayag na ang mundong ito ay masyadong malaki, masyadong kakaiba, at puno ng kabaliwan, ngunit nanatiling kalmado si Dedan, malamig na nagbabala na may mas masahol pang halimaw na naghihintay sa kanilang landas. At sa mismong sandaling yun, isang figure ng nilalang ang tumalon mula sa shell ng pagong, lumapag sa buhangin na may kasamang pader ng alikabok na tila bagyong bumalat sa paligid. Natakot si Zian, tinanong kung sino ang nilalang na yun, ngunit agad siyang sinabihan na tumahimik. Mula sa ulap ng alikabok, lumitaw ang isang matanda, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin sa dilim. At sa tinig na puno ng awtoridad, umalingaw-ngaw ang kanyang boses, tinawag niya ang pangalan ni Dedan, na para bang isang hatol mula sa langit.